Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa pahayag ni Atty. Rowena Guanzon sa napipintong siba kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Luhaan na ang tao, yun, inalaskador pa niya. Grabing mang-alaska rin itong si Atty. Rowena. Title, Nauna Ka Pa. Nagbigay ng reaksyon si Atty. Rowena Guanzon, dating COA at COMELEC Commissioner, matapos kumalat ang balita na bumaba na umano sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang Facebook post, kalakip ang litrato ni Romualdez na pre over ng ilang kasamahan. Nagbiro si Guanzon. Okay lang yan, be. Ganon talaga. Nauna ka pa matanggal sa pinapa-impeach mo. Ano ba ito naman si Atty. Rowena Guanzon? Oy. Pagka malikot ang kanyang imagination. Oo nga. Oh. Impeachment kay VP Sara nung nangyari, na-archive. So, subukan ulit nila next year. Ngayon, nandyan si VP Sara, hindi matinag-tinag, siya na ang natanggal. I did never expect na at this early matatanggal siya. Akala ko untouchable siya eh. Ngayon, sana nga, wag mo na tayong masyadong magdiwang. Kasi wala pa, bali-balita pa lang eh. Baka biglang magbago ang isip. Hindi ko alis. No retreat, no surrender. Ako pa rin ang Speaker of the House. Sayang ating expectation na matutuloy na siya. Kasi to me, it's good news kung matuloy na siya. Kasi kung bakit nagkakaganito tayo, opinion ko lang ito ha. I might be wrong dahil sa kanya. Again, laking political capital ng administrasyong ito nung nanalo BBM Sara noong 2022. The largest margin in history pagkapanalo nila. Birin mo yan, 31.6 million sa presidente, 32 million ang vice. Political capital na yan eh. Kasi susuporta yung bumoto kay PBBM at BP Sara. Susuporta talaga whatever na gawin ng administrasyon. Ayan, political capital. So, they started right. Mga first 6 months o after 1 year, mataas ang rating nilang dalawa. So, akala ko noon na ito na, bayan babangon muli. But we were wrong. Anong dahilan? Bakit watak-watak ang unity? Anong dahilan? Bakit tayo nagkaganito? Dahil sa ambisyon na maging presidente. Kaya nagsimula na yung tambaluslos dahil sa galit ni BP Sara hanggang yun na. Kaya wala na ito. Impeachment, kaliwat kanan, PRRD, dinala sa Netherlands. Ngayon, kawawa. Reportedly, nagkaroon na ng dementia. Wala na sa memory. Kasi nga, sa stress pa naman, at your age, ganon, I cannot imagine myself. Pag makaabot ako ng 80 years old, tapos ma-isolate ako. Ang hirap nun. But anyway, ito na nga, I don't know kung anong tawag mo yan, fact check. Yung ipinagmalaki ng Pangulo na flood control projects last year, yun ang dahilan. Kaya magalit ang taong bayan. At least magandang Pangulo, inamin niya na nagkamali siya. Yung pinagmayabang niya na 5,500 control projects,
Ngayon, inaamin niya na marami pala palpak, guni-guni. So ito na ngayon, ang sinisisi, Congress. Sinisisi, Speaker. Kaya ito, sana matuluyan ng mag-resign. Kaya ang tanong, what went wrong? Kaya yun din ang tanong ng Pangulo eh. Paano tayo nagkaganito? Yan ang gusto kong malaman. Kaya may independent commission to dig up bakit nagkaganito. Saan ako nagkamali? Pwede, may kanta yan, kakantahin ko mamaya. Pwede kay Pangulong Marcos kasi nga, hindi niya akalain na maging ganito ang administrasyon niya. Ganon din si Speaker Martin Romualdez, hindi niya akalain na as this early, mapipilitan siyang mag-resign na alis. Mangiyak-iyak daw siya kahapon eh. Kaya, saan ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayoy sawi? Ba't luhang iyong sukli? Saan nagkamali ang puso ko upang ito ay iwan mo? Ngayon ito'y tapat sa'yo. Nagsinungaling ba ako? O di kaya'y nagbago? Wala akong kasalanan sa iyo. Saan nagsara ang ating daan? Ngayoy nag-iisa na lang. Paako'y hindi maihakbang. Sobrang lupit. Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayoy sawi? Ba't luha ang iyong sukli? So, whatever you sow, you reap. Biblical principle yan. Gumawa ka ng masama, aani ka talaga ng masama. Gagawa ka ng mabuti, aani ka rin ng mabuti. That's the law of God. Whatever you sow, you reap. Yan, parang ganun na rin ang karma. Babalik-balik sa'yo ang karma. Either mabuting karma at masamang karma, depende sa ating mga ginawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon naman sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harbison karong adlaw. So salamat gid kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kayo sa Ginoo nga nakarbis namin yan Saging lakatan. saging lakatan. O, karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging mga awas na gid mi sa among presyo. Salamat kayo. Sige sir, sipi adayon. Wala sa akin. Wala sa akin. Kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo.
sa among saging lakatan. So, mo pod ni ang iyan ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So mo pod ni ang saging ni Manoy Boy nga 7 ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kay sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.